Sabi niya, hindi naman daw Sabi niya, hindi naman daw nagkausap. Remember, kinote ko lang yung mga verse patungkol sa mga paghingi ng tawad ng mga propetas. Because I just want to prove that sila mismo nagkakamali din. Yung imam nila hindi nagkakamali eh. Hinihingi ko yung talata sa Quran, wala siyang mabigay tungkol sa pagiging infallibility ng imam. Oh. Sa hindi na kontrol yung kanyang feelings, hinusgahan niya tayo. Lahat tayo sa impyerno, sabi niya. Okay. Kung totoo, hindi nagkasala o nagkamali. Minus, hindi nagkamali si Musa. Kasi ito nakalagay, chapter 28, Al-Qasas, verse 16. Ito nakalagay. Sabi ni Musa, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli paghabaran na innahu wal ghafurur rahim. Oh my Lord, katotohanan, ako'y I have wronged myself, so forgive me. Yan sabi ni Allah. Then He forgave him. Sana kung hindi nagkamali, nagkasala, ang sabi ni Allah, hindi ka nagkamali, ahlul bayt yung pinagtanggol mo eh. Ganun yung interpretation niya. Pero hindi mo nakalagay sa Quran. I'm sticking to the verse of the Quran. Ang nakalagay sa Quran, Allah forgive him. Kung hindi nagkamali, dapat hindi na sinabi ni Allah, I forgive him, or He forgive him. Diba? Damir pa na sinabi ni Allah, Allah forgive him kasi nga nagkamali. Si Adam, hindi raw nagkamali. Kung hindi nagkamali, sino nagturo ng doa nito kay Adam, mga kapatid? Ang sabi po rito, Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ang sabi ko, Oh Lord, Panginoon, we have wronged ourselves. If you forgive us not, kung hindi mo kami patatawarin, tunay, and bestow your mercy upon us, we will certainly be of the loser. Kami ay magiging tunay na talunan. Sino nagturo na? Doon na yun. Si Allah eh. Nagkamali, hindi. Ayun. Ang hinahanap natin, kung yung imam, hindi niya tinutulan yung mga binasa ko eh. Na sinabi, inaamin nila. Maliban na kung nagtatakiya pa sila. And when speaking of takiya, kung babasahin mong tabay-tabay kapatid, yung takiya na ginagawa ng siya ngayon, mali. Sapagkat ang takiya ginagamit, ayaw kay tabay-tabay. Kapag ikaw ay under torture. Kapag ikaw ay it is a matter of life and death. Yung takiya ginagamit na hindi. Siya ka ba? Hindi. Hindi ganun eh. Lilinlangin ka. Anong sabi ni Allah? Sa mga taong, they say what their heart they don't mean. Ano yun? Diba? Hindi ganun ang takiya eh. Ayon sa kanila ito. Pero, may takiya ayon sa usul al-kafi, sobra. Sabi sa usul al-kafi, 9/10 of your iman is takiya. 9/10. Alam yung 10? Yung 9 part, wala kang iman kung wala kang takiya. So yung buhay mo, puro takiya. Takiya, paglilin. Paglilin lang. Sinasabi mo yung hindi totoo sa puso mo. 9/10 ng pananampalataya mo, takiya. Saan sa Quran mo? Saan sa Quran mo? Ha? Yun sa challenge, kapatid. Tutulan mo yung evidence namin. Inaamin mo, totoo. Na ang mga imams, sumobra ang tingin mo. Yung tinod niya, he is just interpreting na he is perfect man, they are perfect in all manners. That is interpretation. That is not what the scholar said. That is not what their book said. Wala siyang binanggit kung anong, saan na kinuha yun, that they are only perfect in human sense. Wala yun eh. Sa pagiging tao, perfecto. Hindi yun ang nakalagay sa kanilang ano eh. Batayan eh. Batayang nila ang sinasabi ko. Interpretation niya yun. Sino paniniwala natin? Sino? Si Ahmad Akfar, isang Shia scholar, with all respect. Si ano? Sa Tronya Binan. Si Ahmad Akfar sinasabi, they are unable to make mistakes. They cannot even take mistakes inwardly, outwardly. Loob o labas, hindi man lang sila makapag-iisip ng kamalian. Yun ang definition ng Shia book. Ayon sa inyo, ayon sa Shia book, ng definition ng Isma, infallibility ng Imam.
Yung definition mo, wala kang batayan eh, wala kang binasa eh. Interpretation mo lang yun. Kaya, pati ang siya mismo, nalilito eh. Nalilito. I experienced that. Yan po masasabi niya. And to the extent, sabi niya, wala daw akong tinutulan. Binasa niya yung mga imam. Hindi lang naman po lahat ng imam. Pag nakabasa ka ng imam, interpretation nila kagad, yung 12 imams na nila kagad yun. Hindi po ganun, kapatid. Hindi po lahat imam. Pag nakabasa ka ng imam sa Quran, imam 12 imams na, malayo. O tao na, sapagkat sa chapter 15 verse 79, ito po mababasa natin, ha? Pakinggan nyo, kaya sa caption nila, no? Majmu'al, unang kamali, Majmu'al Bayan, kung di ako na magkakamali sa tafsiron nila, ito rin po ang kanilang paliwanag patungkol po sa talatang ito. Pantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin. So we took vengeance on them. They are both on an open highway plain to see. Yung salitang imam dito, hindi tao, kundi daan. Hindi lahat ng imam sa Quran, tao na, 12 imams. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Imamin mubin, hindi tao to. Daan ito. Pati may imam din sa Quran, ayon din sa kanilang tafsir, lahu al-ma'fuf. Lahu al-ma'fuf. Ayon din sa katafsir nila, babasahin mo natin mamaya. Ilang minutes lang daw, kapatid. Sabi mo niya, baka makalimutan ko. Yung 33 daw, I have to know the distinction between an ordinary believer na kailangan daw magsagawa ng mga amil salihat, magsagawa ng mga ibada para ma-purified. Yung halal bait, hindi raw. Hindi naman nakalagay dito, pakinggan nyo ha, and stay in your house, and do not display yourselves like that of the times of ignorance. Yung asawa ng prophet to, kasama si Aisha, and give zakat, and obey Allah, and His messenger. Tapos, Allah wishes only to remove evil deeds and sins from you. Ahlul Bayt. May condition muna eh. Di ba? May condition muna eh. Magsala, magsakat, maghijab, huwag magpakita ng aura. Bakit? Kasi hinahangad lang naman nila na kayo po ay ma-purify. Purified na ba nun? Patulad din natin sila sa Surah Al-Maidah chapter 5 verse 3. Tayo may gagawin, Ahlul Bayt may gagawin, para ariing ganap tayo ni Allah, para papagimbanalin tayo ni Allah, ayon sa talata ng 33 verse 33 at chapter 5 verse 3. Ako po'y nagagalak, kapatid, kung meron po ako nasabi na kasasakitan ng damdamin, hindi ko po hangad talaga yan. Gusto ko lang maklear yung side namin. At sana maging fruitful po ito, inshallah o ta'ala. Ito po, objective po ito ang ating pinag-uusapan. Ano po? Kaya, yun po ang ating stand. Ang stand po natin, yung talata po, gusto kasi tutulang ko na yung talatang mga, binagit ko na po, isang talatang binigay ko. Lahat po ng talata, meron po, 17 chapter, nagbangit pa siya ng talata. 1771. Ako nagtataka, meron po silang tafsir na hindi po ito patungkol po sa interpretation nila. Sa tafsir po nila, mamaya po, babasahin po natin, sa 1771, hindi po ito nauwi sa 12 imams. Hindi po ito sa matutulad. Kayo po ang magpasawa nito. Ang araw na aming tatawagin ng sama-sama ang lahat ng mga tao na kasamang kanilang imam. Ang imam. Kaya kung sino man ang binigyan ng kanyang talaan, ito po, record of deeds. Book of deeds. Yung imam kung tinutukoy dito. Yun po, ayon din po sa kanilang tafsir. Pag may tanong po mamaya, patungkol dyan, babasahin po natin kung anong tafsir po yun sa kanilang po. So, yun po mga kapatid, kapayapaan po. Huwag po tayong magkaroon ng personal na sama ng loob. Objective po tayo rito, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.